Sa probinsya po, Sir Jess, nasakop ng probinsya ng Samar, sa isang liblib na baryo, o masasabi ng tagong baryo, dahil sa ito'y bukod sa malayo na sa sentro ng mga panahong yon, ay literal na marami pang mga naglalakihan at mga nagtataasang mga puno at mga talahib sa aming baryo. At ito'y iba kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Doon po ako, Sir Jess, isinilang, lumaki at nagkaisip, at namulat akong isang sabongero ang aking amang, si Itay Ramon. Hindi lamang si Itay, maging sina lolo at ang aking mga tiyuhin, ganoon pa may, sa kabila ng kanilang mga kinahiligang bisyo o sugal bilang mga magsasabong, ay wala po akong masasabi sa ugali ng aking mga tiyuhin, lalong-lalo na si Itay Ramon, dahil bukod sa ito'y maalaga at mapagmahal sa amin na kanyang pamilya, ay masipag din ito sa anumang gawain sa bundok. Dahil sa aminado akong lubhang mahirap ang sitwasyon ng aming pamilya noon, sa kabila ng pagiging masipag ni Itay, kung kaya't ay tanging elementarya lang ang aking natapos noon. Malayo po kasi, wala pang high school sa aming baryo noon. Madalas kong nakikitang magkakasama sina Itay, Lolo Paquito, at ang mga tiyuhin kong pumupunta sa mga lugar o baryong may magaganap na sultada. Dala ang kani-kanilang mga pambatong mga panabong at ang mga perang pustang matagal na nga nilang inipon. Subalit, sa 5 mga panabong na kanilang dinadalay, isa lang ang nagtatagumpay sa bakbakan, at pagminsay, halos lahat ng kanilang mga panabong ay nabibihag lang ng kanilang mga nakakabangga sa bawat sabungan. Sa kabila nooy, masaya pa rin sila Itay, dahil para sa kanila ang sabong ay isang sugal, may talo at may panalo. Dahil sa mga pangkaraniwang nakikita ko noon kina Itay, kung kaya't minana ko sa aking ama ang kanyang kasipagan sa paghahanap buhay. Natuto ako sa mga gawain sa bundok upang kahit papaano'y makatulong sa aking mga magulang. Higit sa lahat, nang ako'y magbinatanay, ay natuto akong mag-alaga ng mga manok panabong sa pamamagitan ni Itay, sa kung papaanong ikondisyon ang isang panabong bago ito dalhin sa bawat sabungan, hanggang sa dumating na nga ang araw na maging ako mismo'y nakakasama na nila Itay sa bawat baryong may magaganap na sabong, at saksi ang aking mga mata sa kung papaanong pinapatay lang ng walang kahirap-hirap ng mga nakakatunggaling panabong ang aming mga alagang panabong. At hindi pa nakokontento ang mga may-ari ng mga panabong na pumapatay sa aming mga dalang panabong. Kitang-kita ko sa kung papaano nila pinagtatawanan sina Lolo Paquito, si Itay at ang mga tiyuhin ko, habang kanilang sinasabi kina Itay ang mga katagang, "Mga walang silbi at mga pangkawali lang ang inyong mga panabong, Tatang Paquito. Ha, 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 ha. Sa susunod, magdala naman kayo ng matibay-tibay na panabong, di ba mga pare? Ha, 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 ha." Ang nooy sabi ni Mang Aurelio, isa itong sabongerong taga-kabilang bayan at usap-usapang may itinatagong kargadang mutya, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi nagdadala ng swerte sa anumang dalhin niyang panabong sa bawat sabungan. Nang sandaling yon, ay banaag ko na sa mga hitsura nila Itay o sa aking mismong pamilya ang matinding pinaghalong emosyong, kahihiyan, pagkadismaya at kalungkutan sa sinapit ng aming mga 3 mga dalang panabong, sapagkat lahat ng mga yon ay pinatay lang ng mga panabong nila Mang Aurelio. Hindi na sumagot pa sina Itay sa mga sinabing yon sa kanila ni Mang Aurelio. Sa halip ay tumalikod na kami at naglakad palayo ng sabungan. At habang kami nila Itay ay magkakasunod-sunod na naglalakad,
pabalik sa aming baryo ay pilit na namumuo sa aking isip ang matinding inis. Sa nooy, kilabot na isang sabongerong may mutyang. Walang sino man ang nakakaalam kung ano nga ba ang kanyang mutyang tangan na si Mang Aurelio. Ang kanyang mga sinabing hindi magaganda kina Itay ay tumatak sa aking isip, at dahil sa aking awa kina Itay, sapagkat sa kabila ng mga nakakainsultong mga sinabing yon ni Mang Aurelio, kina Itay ay nagagawa pa ring ikalma at pigilan nila Itay ang kani-kanilang mga emosyon dahil sa sabong lang at hindi makipagtalo ang aming sadya sa nasabing sabungan. Humanda ka, Mang Aurelio. Pipilitin kong tumbasan alinman sa inyong mga panapong at sinisiguro kong mapapahiya kayo sa lahat ng mga tao at kakainin nyo lahat ng mga sinabi nyo, kina Itay. Ang mga katagang sabi ko noon sa aking sarili, kung saan ay labis ko yung ipinagtataka sa kung papaanong bigla-bigla na lamang yon pumasok sa aking isip. Marahil ay dahil sa aking matinding awa noon, kina Itay. Paano ko magagawa yon? Paano ko masusumpa ang mutyang tangan para sa sabong ni Mang Aurelio? Kung yun ay ni isang mga sabongero ay hindi nila alam sa kung anong mutyang meron itong si Mang Aurelio. Ang tanong ko pa noon sa aking sarili nang biglang, Itay, ano po kayang mutyang meron itong si Aurelio? Bakit po kaya labis-labis niya itong inililihim sa lahat? Ang noy, tanong ni Itay sa nasa kanyang likurang naglalakad na si Lolo Paquito. Bagay na nagbigay sa akin ng interes. Napakinggan kung ano ang isasagot sa kanya ni Lolo. Iho, Ramon, ang totoo niya hindi ko rin alam. Pero isa lang ang natitiyak ko, anak. Malakas na mutya ang nasa kanyang pag-iingat. At kung yun ay bakit niya inililihim sa lahat upang mas lalo pa itong magkabisa. Dahil ang mutya, Ramon, mga anak, ay hindi ikinikwento, hindi ibinibida. Higit sa lahat ay hindi dapat na ipinagmamayabang dahil sa ito'y mawawala ng bisa. Ang dinig naming sabi ni Lolo kay Itay pagkuway. Kung ganoon po, Itay, ano-ano po ba ang mga mutya na masasabing mabisang-mabisa pag ito'y ginamit, lalong-lalo na nga po sa larangan ng sabong? Ang mapang-usisang tanong naman kay Lolo ni Tio Armando na nooy naglalakad sa likuran ni Tio Brando. Mga tiyuhin kong mababait at nagmana silang lahat kay Lolo Paquito. Maraming klase ang mga mutya, mga anak. May mutyang galing o nakukuha sa mga hayop, sa karagatan, sa kalikasan, o kahit saan pa man. At ang lahat ng mga yan ay may kanya-kanyang bisa, konforme sa kanyang pinagmulan. At maraming klase ang mga mutyang malalakas. Pag ginamit sa sabong, isa na nga doon ay ang mutyang galing sa gabi. Ang muling sagot ni Lolo sa tanong sa kanya ni Tio Armando, bagay na siyang naging dahilan upang ako'y, Lolo, Itay, mga tiyo, mawalang galang na po. May nais lamang po sana akong itanong sa iyo, Lolo. Ang sabi ko sa kanilang lahat. Sumagot naman si Lolo at sinabi nitong, Apo, Daniel, ano bang importanteng tanong ang sinasabi mo, Apo? Sabihin mo't sa abot ng aking nalalaman ay nakahanda akong sagutin ka, Apo. Salamat po, Lolo. Lolo, paano po ba makakakuha ng isang mutya upang gamiting pampaswerte sa sabong? At bukod po sa mutyang galing sa gabi ay ano pa po, Lolo? Yung malakas na mutyang nakukuha sa kalikasan, napahinto sa kanilang ginagawang paglalakad, sina Itay, at nagkatitigan sila sa isa't isa. Sa kanila, marahang ibinaling sa akin ang kanilang mga paningin.
Tika lamang anak Daniel, bakit mo naitanong yan kay lolo mo? Wala po itay. Yun lang po kasi ang naisip kong itanong kay lolo. Ha 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 ha! Hayaan mo siya anak Ramon. Iho, Daniel apo. Ang mga mutya ay kusang ibinibigay ng kalikasan sa isang tao. Sa madaling salitay, magkakaroon ka nito o ikaw ay makakakita nito nang hindi mo inaasahan. At ang tungkol sa iyong katanungan kung ano ang isang mutyang galing sa kalikasang malakas at mabisang mabisa, heto iho, minsan ko na itong pinangarap na magkaroon ako ng mutyang ito. Pero hindi ako pinalad na magkaroon noon. Apo, nakikita mo ba yung mataas at matandang punong niyog na yon? Itinuro sa akin ni lolo ang isang matanda at mataas na puno ng niyog na nooy nakatayo di kalayuan sa daan sa bundok na aming pinatatayuan. Kasunod ay, ayon sa aking ama, apo, kapag ka-aksidenteng ikaw ay nasa bundok at nakakita ka ng isang layugan o mataas na puno ng niyog at ito ay nagsanga, o ang ibig kong sabihin ay iisa lang ang kanyang katawan, subalit 2 puno ng niyog ang nasa kanyang itaas, o masasabing nagsangang puno ng niyog. Ang gawin mo apo, umakyat ka sa nagsangang niyog at gamit ang talim ng iyong itak ay kumuha ka ng balat sa 2 tigmagkabilang nagsangang puno ng niyog. Wag na wag mo itong ipapakita sa ibang tao, lalo na sa may-ari ng makakalaban ng iyong panabong. Wag na wag mo rin itong uhugasan at pagkatapos apo, madilim-dilim pa o hindi pa sumisikat ang araw, ay magdala ka ng isang maliit na palanggana. Pumunta kang ilog at lagyan mo ng tubig ang palangganang iyon. Wag na wag mo ring ipapakita sa ibang tao, maliban sa iyong pamilya, ang iyong dalang maliit na palangganang iyon na merong lamang tubig galing sa ilog. Higit sa lahat apo, ay tiyakin mo munang walang ni isa mang taong nakasubaybay o sumusunod sa iyo pag ikaw ay pupuntang ilog at babalik sa iyong tahanan, at sa palangganang iyon ay doon mo ibababad ang mga nasabing balat ng nagsangang layugang niyog. Pagkamanghaang noy aking nararamdaman sa mga narinig kong iyon kay lolo, subalit hindi sinaitay at ang aking mga tiyuhin, sapagkat yun ay naikuwento na sa kanila ni lolo noon. Pero lolo, papaano po yun magkakabisa sa isang manok panabong? Pagtanong ko pa noon kay lolo. Hindi pa ako tapos magkwento, apo. Isang linggo bago ka pumuntang sa bungan, ay kinakailangan mong pumili ng isa sa mga mandirigmang panabong mo na siyang ihahanap mo ng makakapareha o makakabangga. At pagka ikaw ay nakapili ng isa sa iyong mga panabong, ay kinakailangan mo ilagay sa iyong bubungan ng mga 2:00 hanggang 5:00 ng madaling araw ang nasabing mutyang yon na nakababad sa tubig na nasa maliit na palanggana, at doon mo paliliguan at paiinumin ang iyong panabong bago sumapit ang kinaumagahan upang siya ay dalhin mong sabungan. Mabisang mabisa yon apo, at lahat ng mga panabong na makabangga ng iyong dalang panabong ay 2 palo lang, ay paniguradong bihag na, at 2 sagupaan lang. Pagpagsak ng kalaban niya'y mangingisay-ngisay na ito. Iyan na ang bisa ng mutyang nagmula sa balat ng nagsangang layugan o matandang niyog, at nasisiguro kong maging ang tangang mutya ng sabungherong si Aurelio ay hindi niya kayang sumpain ang mutyang yun.
pagkatapos na sabihin yun ni Lolo sa akin, ay nagpasya na nga kaming magpatuloy sa paglalakad pabalik sa aming baryo. Dahil kahit papaano'y kami ay nakapagpahinga sa paraang habang nagkuwento si Lolo, ay kami ay pansamantalang naupo sa nasa lupang malaking punong mangga. Tumanda na ako, apo, sa bundok, maging ang iyong ama at mga tiyuhin, pero ni minsan ay wala kaming nakitang ganoong puno. Madalang o bibihirang makita ang nasabing punong yun, pero may mga taong pinalad na makakita noon at sinuwerteng makakuha ng nasabing mutsyang yon. Ang dagdag pang sabi sa akin ni Lolo, at nananatili lamang ang bisa noon, anak Daniel, sa sino mang mga sabongerong nagtataglay ng ganoong klaseng mutya, kapag ka nananatili siyang isang mabuting sabongero. Dahil ang mutyang galing sa nagsangang layugang niyog ay sadyang mabisa sa larangan ng sabong. Ang dinig ko namang sabi sa akin ni Itay, hanggang sa kaming lahat ay makarating na nga sa aming mismong baryo, at pagkatapos naming lahat na makainom ng kapeng inihanda sa amin ni Inay Luciana na aming ipinaris sa sumang gawa sa kamote, ay nagpaalam na rin sa amin ng aking mga tiyuhin at kasama nila si Lolong umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ang kagustuhan kong makakuha ng mutyang galing sa nasabing nagsangang punong layugang niyog sa paglipas ng mga araw ay para bang ako'y nawawala na ng pag-aasang magkaroon o makakita noon, dahil sa halos nagalugad na o naikot na nga namin nila Itay at ng aking mga tiyuhin ang bundok sa aming baryo, at maging ang kasulok-sulukan ng gubat ng aming mga kadikit baryo. Pero nabigo kaming makakita noon. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naisip kong baka hindi totoo ang kwento tungkol sa mutyang yon, at yun ay kwentong barbero lang at walang katotohanan. Kung kaya't dumating na nga ang sandaling kinalimutan ko na ang tungkol sa bagay na yon. Nagpatuloy kami ni Itay sa pagdayo ng sabong sa kung saang-saang lugar, at nagpatuloy din ang mga kabiguan ng aming mga dalang mga panabong. Mas lalo pang kinutya, pinagtawanan at binaliit ng grupo nila Mang Aurelio, sina Lolo at Itay at ang aking mga tiyuhin. Ngunit nananatiling mapagpahinuhod o mapagpakumbaba sila Itay. Subalit sadyang totoo ngang mapagbiro ang panahon o ang kapalaran, dahil sa ang bagay na nooy inisip kong isa lamang kwentong barbero at walang katotohanan ay magiging totoo. At naging saksi mismo ang aming mga mata ni Itay. Dahil, Itay, nakikita niyo po ba ang nakikita ko? Ang alin ba, anak? Saan ha? Hindi. Totoo ba ito? Anak, may isang matandang nagsangang punong niyog dito mismo sa lupain, sa bundok nila Mang Abner. Totoo ba ito, anak? Totoo ba itong ating nakikita, anak? Ang nooy sabi ni Itay, nang minsang kaming dalaway magkasamang inupahang magtabas sa bundok o sa lupaing pag-aari nila Mang Abner. Matinding pagkamanghaang nooy pareho naming nararamdaman ni Itay, dahil kitang-kita naming dalawa ang mataas at nagsangang puno ng niyog. Nagpalingaling nga kaming dalawa ni Itay sa paligid sa pagbabakasakaling mayroong ibang taong naroon, at nang matiyak naming kaming dalawa lang ang naroon ay marahan naming inihakbang ang aming mga paa papalapit sa nasabing mataas na punong niyog na yon at nagsanga. Imposible ito, anak. Paano nangyari ito? Sa tagal ng panahon ko nang nagpabalik-balik sa bundok na ito o sa mismong pwestong ito, ay ni minsay wala akong nakitang nagsangang punong niyog dito. Anong klaseng kababalaghan ba ito? Ang nagtatakang sabi sa akin ni Itay habang hawak ng kanyang kamay
ang katawan ng punong niyog. Itay, ano pong binabalak niyo ngayon? Dumito ka lamang anak, at aakyat ako sa itaas ng nagsangang katawan ng punong niyog na ito at kukuha ako ng balat sa kanyang tigmagkabilang katawan o sa kanyang mismong nagsangang katawan na kagaya ng sinasabi ng iyong lolo. Matagumpay ngang nagawa ni Itay ang mga sinabi sa amin ni lolo. Ipinisang balat galing sa katawan ng dalawang punong niyog na nagsanga ang kanyang tinapyas at pinuha doon. At pagkatapos ay bumaba si Itay at sinabi niya sa akin, "Anak, Daniel, wag na wag mo itong ikuwento sa ibang tao. Maliban lang kinalolo mo at sa iyong mga tiyuhin, walang sino man ang dapat na makaalam sa bagay na ito. Makakaasa ba ako, anak?" Buong galang naman akong sumang-ayon ng paulit-ulit sa mga sinabing yun sa akin ni Itay. Magkatulong kaming dalawa ni Itay na tinapos ng maayos at malinis ang aming ginagawang pagtatabas sa bundok o sa mismong lupain ni Mang Abner, kung saan ay walang kamalay-malay noon itong si Mang Abner sa mga nangyayaring milagro sa kanyang mismong lupain sa bundok. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Itay, magkailang beses na nga siyang inupahan na magtabas sa lupain ni Mang Abner, ay ni minsay hindi niya nakita doon ang nasabing matandang punong niyog na merong nagsanga sa dulo noon. Walang mapaglagyan ang tuwa at saya kina lolo at sa aking mga tiyuhin nang aming maikwento sa kanila at ipinakita ang kinuha ni Itay na mutyang galing sa nagsangang punong niyog. Maging sila may hindi makapaniwala sa milagrong nakita at nasaksihan naming dalawa ni Itay. Totoo ngang ang mundo'y binabalot ng misteryo at kababalaghan. Ganoon pa may, masaya ako't hindi man ako sinuwerteng makakita o makakuha ng mutyang yan. Pero isa sa aking mga anak ang biniyayaan ng kalikasan ng swerteng ito, anak Ramon. At sa inyo mga anak, makinig kayo. Ngayong nasa atin na ang mutyang ito, ay isa lang ang hinihiling ko sa inyo at dapat ay sundin nating lahat. Ang mahabang pagkakasabi ni Lolo Paquito nang minsang kaming lahat ay nasa loob ng aming kusina at ganap ng mag-aalas 4 ng hapon ng mga oras na yon. Ano po ang ibig niyong sabihin, Itay? Ang halos magkakasabay-sabay na tanong nila Itay at ng aking mga tiyuhin kay Lolo. Mga anak, manalo man ng makailang beses, alinman sa ating mga dadalhin mga panabong saan mang sabungay, pakiusap ko lang sa inyo, wag na wag tayong pupusta ng sagad, wag tayong mapipikon, ano man ang sabihin sa atin ng ating mga kapwa sa bungero. Sa halip ay ating panatilihin at sikaping maging isang mabuting sabungero. Higit sa lahat ay huwag nating abusuhin ang bisa ng mutyang ito. Huwag na huwag nating ipagmamayabang. Makakaasa ba ako sa inyo mga anak? At dahil Sir Jess, sa maganda naman ang lahat ng mga sinabing yun ni Lolo kina Itay, kung kaya't sumang-ayon kaagad sila sa nais na mangyari ni Lolo. Sige na anak Ramon, ihanda mo na yang nakuha mong mutya o yang mga nasabing mga balat ng punong niyog. Ngayong darating na linggo ay may maghaganap na sabong dito mismo sa ating baryo. At sa araw na yun ay ating masusubukan sa ating mga panabong ang bisa ng mutyang galing sa nagsangang punong niyog. At pagkatapos na sabihin yun ni Lolo kina Itay, ay nagpaalam na sila sa amin at sinabi nilang babalik na lang sila sa aming tahanan, dala ang kani-kanilang mga panabong sa araw na magaganap na ang sabong sa aming mismong sabungan
at paniguradong hinding-hindi mawawala sa araw na yon ang grupo ni Mang Aurelio. Samantalang sinunod lahat ni Itay ang mga sinabi sa kanya o mga ikinuwento sa kanya ni Lolo patungkol sa aming Noy pag-aaring mutya. Mabilis kaming dalawang naghanda ng isang maliit na palanggana at nang sumapit na nga ang alas 4 ng madaling araw ay isinandok niya ang nasabing maliit na palangganang yon sa ilog o sa madaling salita nilagyan yun ni Itay ng malamig na tubig galing sa rumaragasang buhay na ilog at pagkatapos ay kanyang ipinatong yun sa aming mismong bubungan sa tuwing sasapit ang hating gabi hanggang sa magbukang liwayway kung saan ay nakababad na sa nasabing tubig na yon ang 2 pirasong tinapyas na balat ng nagsangang punong niyog. Ginawa namin yun upang mahamugan ang tubig at ang nasabing mutya dahil sa doon namin paiinumin at paliliguan alinman sa aming mga panabong na dadalhin saan mang sabungan. At ang nasabing paraang yun ay upang magkabisa sa aming mga mandirigmang panabong ang nasabing pampaswerte o mutya. At sa maniwala man po kayo o hindi mga mahal naming kamundo, magmula nang mapa sa amin ang pangangalaga sa pinaniniwalaang mutyang yun ay napansin namin nila Inay at Itay ang maaliwalas na pakiramdam sa aming mga sarili. O yun bang kahit wala kaming pera, ngunit ang pakiramdam namin noon ay hindi kami magugutom. Punong-puno ng pag-aasa ang aming mga isip na anumang hamon o kahirapan sa buhay ay malalagpasan ng aming pamilya. At hindi lamang sa aming mismong pamilya, kundi maging sa pamilya ng aking mga tiyuhin ay kanilang naramdaman ang nasabing positibong enerhiyang yon. At ng mga panahong yon ay nananatili ang pagiging hambog at bantog ni Mang Aurelio at ng kanyang mga kasama sa larangan ng sabong at lahat na makaing kwentro ng kanyang mga dalang panabong sa gitnang bahagi ng sabungay nagiging pulutan at ulam ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan. Mas lalo pa itong naging hambog hanggang sa sumapit na nga ang araw na merong magaganap na sabong sa aming mismong baryo. Araw yun ng linggo at sa ganap ng alas 2 ng hapon gaganapin ang sabong. Alas 8 pa lang ng umagay, nakita ko nang papalapit na sa aming nakabukas na pinto ang bakod at yari sa kawayan sina Lolo at ang aking mga tiyuhin. May dalang isang alimbuyugin, si Lolo Paquito, samantalang kay Tiyo Brando na may isang dalosaping puti ang kanyang mga paa. Ang aking nakitang hawak ni Tiyo Brando, 2 mga panabong na masasabi talagang mga mandirigma, mga hindi basta-bastang mga panabong dahil makikitang kondisyon na kondisyon ang mga ito at agresibong agresibo. Samantalang kay Itay ay isang malagintong panabong o isang pambihirang gold na kanya pang pinundisyong maigi. Ang nakita kong himas-himas ni Itay sa mismong harapan nila Lolo at ng aking mga tiyuhin. Tamang lahat ng mga yan, mga anak. Bagamat meron na tayong mutya o pampaswerte sa ating mga panabong, ay kinakailangan pa rin nating alagaang mabuti at ikondisyon ang ating mga panabong upang mas lalo pa tayong makasiguradong mananalo sila sa magaganap na salpukan. Ang sabi ni Lolo. At pagkatapos noy, nakita kong inisa-isa nilang pinaliguan ang 3 mga panabong matapos ng mga itong uminom ng tubig na nasa palangganang maliit at merong nakababad doon na mutyang galing sa nagsangang punong niyog. At pagkatapos noy, kanilang pansamantalang itinali sa gilid ng bakuran ang mga nasabing mandirigmang panabong upang magbilad sa araw ang mga ito at matuyo ang kani-kanilang mga nabasang mga balahibo. At habang hindi pa sumasapit ang takdang oras
na merong magaganap na sabong sa aming baryo ay nanatili muna sina lolo at ang aking mga tiyuhin sa aming tahanan. Pagpatak ng mga 1:30 ng hapon ay naghanda na nga sila itay ng kani-kanilang mga sarili at kasama ako papunta sa nasabing sabungan o sa aming mismong sabungan. Lahat sila'y meron ng mga nakalaang mga perang pampusta sa sabong. Iyon na kasi ang kanilang nakaugalian dahil sa siyempre mas mahalaga ang pangangailangan ng kani-kanilang mga pamilya. Inihanda na nga nila ang mga bayong upang do'y isilid ang mga panlabang mga panabong sa araw na yon nang biglang Wow na wow na wow! Ha 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 ha! Sabay-sabay naming lahat na ipinihit sa labas ng aming bakuran ang aming mga paningin dahil doon nagmumula ang may-ari ng magaspang na boses na yon at dooy aming nakita ang mga nakatayo at nakahintong grupo na pinamumunuan ng hambog na si Mang Aurelio. Mga nakangisi ang mga ito na para bang kontrabida sa isang malaaksyong pelikula at merong tig-iisang mga panabong na hawak ang kanyang 3 mga alagad, 2 ugis na panabong at 1 malaginto o gold na katulad ng panabong ni Itay. Ha 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 ha! Huwag nyo nang ituloy pa ang inyong binabalak na pumuntang sa sabungan upang ibangga o ihanap ng makakalaban ng inyong mga mahihina at mga walang kwentang mga alagang mga panabong tandang paketo. At kayo, Ramon, dahil nagsasayang lang kayo ng oras at mapapagod lang kayo, di ba mga pare? Mas mabuti pang magkaingin na lang kayo at magtanim ng kung ano-ano pang maaaring pakinabangan sa bundok para may makain ang inyong mga pamilya. Ha 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 ha! Ramdam ko ang pagkainis sa hitsura nila Itay at ng aking mga tiyuhin nang marinig nila ang mga pag-aalipustang iyon sa aming pamilya nitong si Mang Aurelio. Subalit, nagtagumpay pa rin silang pigilan ang kanilang emosyong nararamdaman dahil inisa-isa silang tinapunan ng makahulugang tingin ni Lolo Paquito, sina Itay, na para bang sinasabi sa kanila ni Lolong wag na lamang pansinin at patulan pa ang mga pang-aalipustang yun ni Mang Aurelio. Sa halip ay ipinagpatuloy na nga nila ang kanilang ginagawa. Inilagay na nga nila ang mga panabong sa kani-kanyang mga sariling pag-aaring bayong kung kaya't ay, sige, dahil makulit ang lahi nyo. Sige, tamang-tama. 3 mga panabong ang aming dala at ganoon din sa inyo. Kung kaya't ay sige, itong ating mga panabong ang paghaharapin natin mamaya dito sa inyong mismong sabungan. Maliwanag ba? Tandang Paquito, Ramon! Ang tinig pa naming sabi ni Mang Aurelio. Sige, Aurelio, payag kami dyan. Kung yan ang gusto mong mangyari. Ang maiksing sagot sa kanya ni Lolo. Ha 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 ha! Sige, Tandang Paquito, ganto, makinig ka o kayong lahat. Para naman ay ganahan kayong magsabong kahit pa'y mga pangkawali lang yang inyong mga panabong na yan. Makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng magandang partida. Sa oras na matalo ng inyong 3 mga panabong na yan, ang aming mga panabong na ito, ay ibibigay ko sa inyo ang isang parte ng lupaing nabili ko dito sa inyong mismong baryo. At may kalawakan din yon. Yun ay kung matatalo ng inyong mga panabong na yan ang aming mga panabong. Ha 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 ha! Katulad ng mga naunay ay nanatiling tikom ang mga bibig nila Itay at Lolo sa mga kahambugan at mga pambabastos nitong si Mang Aurelio at ng kanyang mga kumpare sa aming pamilya. At dahil sa pagiging tahimik nila Itay sa kanila ay iritado nitong sinabing totoo ang kanyang mga sinasabing ibibigay niya sa amin
ang kanyang biniling lupain sa bundok na nasa aming mismong baryo at dating pag-aari ng aming kalugar na si Mang Frede. Bago ang mga ito tumalikod at naglakad na papunta sa aming sabungan, rinig na rinig pa namin ang kanilang mga pag-uusap at mga tawanan habang sila'y papalayo na sa aming bakuran. Subalit hindi mahalaga o hindi interesado sina Itay at si Lolo sa kanyang sinasabing ibibigay na lupain kung sakaling matalo ng aming mga panabong ang kanyang mga panabong. Sa kabila ng mga hindi magagandang mga sinabi ni Mang Aurelio sa aming panabong, ay masaya pa rin kaming magkakasama nila Lolo at nila Itay papunta sa aming sabungan, dala ang mga bayong o ang aming mga panabong. At nakita ko pang kinakausap ni Lolo na parang isang tao at isang kaibigan ang aming tatlong mga panabong, at sinasabi niya sa kanilang, "Huwag kayong panghinaan ng loob at ipakita niyong hindi kayo mga basta-bastang panabong lang. Malaki ang aming tiwala sa inyo, sa inyong mga kakayahan." Hindi naman bago yun sa aking pandinig, dahil katulad ni Lolo, ganoon din ang nakikita at naririnig ko kina Itay at sa aking mga tiyuhin. Inakausap nila na para bang isang matalik na kaibigan ang kani-kanilang mga alagang panabong sa tuwing ang mga ito'y pinapakain at pinapaliguan nila. Higit sa lahat ay hindi nila ito sinasalbahe. Pagkarating namin sa aming mismong sabungang nakapwesto sa gilid ng palayan at napapaikutan ang mismong sabungan ng mga nagtataasang mga punong niyog, ay nakita naming dinagsa ng mga dayuhang mga sabungero at mga mamumusta ang aming sabungan, at nasisiguro kong ang iba sa kanila ay nanggaling pa sa ibang bayan, at sa aming mismong bayan dumalo ang mga ito sa nasabing sabungan dahil sa kanilang nabalitaan na nasa aming sabungan ang nooy bantog at hambog na sabungerong si Mang Aurelio. Ilang sandali pa'y habang kami nila Itay ay nasa silong ng malaking punong manggang hindi kalayuan sa nasabing sabungay, merong nagsalitang, Ay nako, Pareng Ramon, Tatang Pakito. Kung ako po sa inyo ay manonood na lang ako ng sabong at pupusta sa mga sabong ni Aurelio dahil panigurado ang panalo, at saka yung mga dalang panabong nyo ang mas maganda sigurong gawin sa mga yan ay balik nyo na lang sa kanilang mga kulungan, dahil kapag ang mga yan ay natipuhan ni Aurelio ay masasayang lang ang mga yan. Ang biglaang pagkakasabi ni Mang Ricardo kina Itay, kung saan ay makikita ang mga itong nasa aming likuran at kasama niya ang kanyang dalawang kaibigan at mga kumparing sila Mang Abraham at si Mang Ador. Silang tatlo ang mga dating kumpari at kaibigan nila Itay at ng aking mga tiyuhin, at sa iisang baryo lang nakatira ang mga ito. Noong unay, palagi sila ang nakakasama nila Lolo at nila Itay sa bawat sabungang kanilang dinadayuhan. Subalit ang mga ito'y malakas o sagad kung pumusta sa sabong, at nang matalo sila ng malaking halagang perang ipinusta sa aming mga panabong, ay umiwas na ang mga ito kina Lolo at Itay. Hindi lamang yon, sinisiraan pa nila ang aming pamilya, lalo na sina Lolo at Itay, sa paraang ipinagkakalat nilang mahihina at walang kwenta, malas ang mga alagang panabong nila Itay, at ang lahat ng yon ay nalaman nila Itay at Lolo. Subalit wala silang marinig kina Lolo at Itay at maging sa aking mga tiyuhin na kung anong mga hindi magagandang mga salita laban sa kanila. Sa halip ay tao pa rin at kaibigan ang turing nila Itay at Lolo sa kanilang tatlo. Higit sa lahat ay bilang isang kalugar. Tama si Pareng Ricardo, Tatang Pakito, Pareng Ramon. Dahil gayahin nyo kami
Nakapagbundar na kami ng mga gamit sa pagsasaka at pangingisda dahil sa mga perang ipinusta namin sa mga panabong ni Aurelio. Di ba, paring Ador? Nakangising sumang-ayon naman si Mang Ador nang marinig niyang sinabi yun sa kanya ni Mang Abraham. Ngunit, Ricardo, Ador, at Abraham, masaya kami sa mga tagumpay na inyong natanggap, mga iyo. Pero, sana naman, sa mga pagkakataong ito, ay matuto tayong irespeto kung ano man ang naging desisyon at gusto ng ating kapwa. ang dinig naming seryoso at mahinang pagkakasabi ni Lolo sa kanilang tatlo, kung kaya't ay tumalikod na ang mga ito at para bang sila'y napahiya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Ilang sandali pa'y nakita naming papalapit na sa aming kinaroroonan ang magkakaibigang sina Mang Aurelio, at nang sila'y nasa aming mismong harapan ay nag-uwi ka itong, Ano pa ang ating inaaksayang oras? Kinausap ko na ang mga namamahala ng sabungang ito at sinabi ko na sa kanilang ang ating mga panabong na ang unang paghaharapin sa gitnang bahagi ng sabungan. Ikaw, Tandang Pakito, yang hawak mong alimbuyuging panabong na at itong aking gold, ang ating unang patatarian. Sa mga sinabing yun ni Mang Aurelio sa amin, ay mabilis namang sumang-ayon sa kanya sina Lolo at si Mang Esteban na isang batikan at upahang magtatari ang kinausap ni Lolo na siyang magkakarga ng tari sa paanan ng aming alimbuyugin, samantalang sa panig naman nila Mang Aurelio ay ang kanyang isang kumparing dalubhasa sa pagkakarga ng tari sa paanan ng isang panabong. Ang nooy aming nakikita ng nagkakarga ng tari sa paanan ng kanyang gold na panabong, at habang sila'y abala at seryosong naglalagay ng mga tari ay naging abala rin ang Kristo at sentensyador ng sabungan sa mga perang pusta para sa dalawang panabong, at kakaunting halaga lang ng perang pusta ang ipinusta nila itay sa aming alimbuyuging panabong, kung kaya't ay mas lalo pa ngang minaliit nila Mang Aurelio ang aming pamilya. Ganoon pa may hindi sila pinapansin nila itay, at dahil sa isang kilala o tanyag na isang magsasabong at usap-usapang merong tangang mutya sa larangan ng sabong, itong si Mang Aurelio, kung kaya't mangilan-ngilan lang ang pumusta sa aming alimbuyugin, at sila yung mga mamumustang kakilala nila Lolo at itay. Ganoon pa may ikinasa pa rin ng Kristo at sentensyador ng sabungan ang magaganap na salpukan ng dalawang panabong. Pinagharap na nga sina Lolo Pakito at si Mang Aurelio sa gitnang bahagi ng sabungan, at kagaya ng inaasahan kay Mang Aurelio, kung ano-ano pang mga panlalait at mga pang-iinsulto ang kanyang mga sinasabi kay Lolo at sa aming alimbuyuging panabong. Subalit, pinalagpas lahat ng iyon ni Lolo at hindi niya pinapansin ang mga sinasabi nitong si Mang Aurelio. Makinig kayong lahat! Kayong lahat na naririto ngayon sa sabungan ito. Dahil sa oras na matalo lahat ng aking mga panabong ng mga panabong nila Tandang Pakito, ay ibibigay ko sa kanila ang medyo malawak na lupain sa bundok, dito mismo sa baryong ito. Ang lupaing aking binili at dating pag-aari ni Frede, at kaya ko sinasabi sa inyong lahat ng ito dahil gusto ko kayong lahat
ang maging saksing buhay. Kaya naman naitandang Pakito, sana na may galingan ng inyong panabong. Ha 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 ha. Pagkatapos ng pasigaw na pagkakasabing yon ni Mang Aurelio sa lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungay, pinagharap na nga nila ang dalawang panabong matapos ng mga itong gumanti ng pagtuka sa bawat isa at maalisan ng mga kaluban ang mga kargadang tari ng mga ito. At sa hudyat ng sentensyador sa kanilang dalaway, magkasabay na nga nila itong binitawan sa mismong sahig ng sabungan. Tumalon kaagad at lumipad papalapit sa nooy nakaabang na at nakapusturang alimbuyugin ni Lolo Pakito ang agresibong gold na panabong ni Mang Aurelio, at pinalo niya ng pinalo ang aming alimbuyuging panabong. Subalit nang magkaroon ng pagkakataon ang nasabing alimbuyugin, ay mabilis niya itong pinigwasan ng isang solidong pagpalo. Bigla na lamang tumalsik papalayo sa aming alimbuyuging panabong ang nasabing gold na panabong ni Mang Aurelio. At hindi lamang yon, lumagapak pa ito sa harang ng sabungan na gawa o yari sa mga pinagdikit-dikit na kawayan. Ang nasabing gold na panabong ni Mang Aurelio, dahilan upang maghiyawan ang lahat ng mga mamamustang noy nasa paligid ng sabungan. Paglapat ng kanyang mga paa sa lupang sahig ng sabungay, ay otomatiko itong tumalong muli at lumipad sa nooy nakaabang lang at nakapusturang alimbuyugin, nang bigla na lamang sinalubong sa ere ng alimbuyugin ang gold. Isang pagpalo lang ang ginawa ng aming alimbuyugin sa katawan ng gold, at iniwan niya ito sa ere. Bumagsak ang alimbuyugin sa gilid ng ruweda, at ito'y brusko kung titingnan na parang kabibitaw pa lang sa kanya. Samantalang ang nasabing gold na panabong ay, nang ito ay bumagsak sa sahig ng sabungay, napalublob na ito at hirap na itong tumayo. Hinihingal na at mahahalatang matindi ang kanyang tinamong pinsala sa kanyang katawan. Hindi maaari ito. Paano? Oh, hindi. Isa lamang itong panaginip. Dahil paano natalo ang aking gold na panabong ng isang mahinang klaseng panabong? Ang iritado at nagtatakang pagkakasambit ni Mang Aurelio, kung saan ay nasa kanyang mga kamay na ang malapit ng malagutang hiningang gold na panabong. Ilang sandali pa'y idineklara na nga kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang aming alimbuyuging panabong o ang panabong ni Lolo Pakito, dahil nagtamo ng dalawang tusok ng tari sa parting leeg at sa parting suso ang gold ni Mang Aurelio, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang panabong. Subalit ni isang tapyas ng mga balahibo sa aming alimbuyugin at kudlit ng tari sa kanyang kataway, ay walang makita ang sentensyador ng sabungan. Hindi makapaniwala ang lahat sa kung papaanong nangyari yon sa isang panabong ng nooy bantog na si Mang Aurelio. Samantalang banaag naman ng matinding pagkadismaya ang panig ni Mang Aurelio. Subalit, Natsambahan lang ng inyong alimbuyugin, Tandang Pakito, ang aking gold na panabong. Pero sa aking dalawang ugis ay panigurado na ang pagkatalo ng inyong mga panabong. Paring Carlito, tarian mo na ang isa pa sa ating ugis na panabong, at yan din ang gagawin nyo, Ramon. Patarian nyo ang dalusaping puti ang kanyang mga paa, at sila ang ating sunod na paghaharapin. Ang malaharing utos at pagkakasabi ni Mang Aurelio kay Lolo at kay Itay Ramon, at yun na nga ang kanilang ginawa. Pareho na ngang makikitang kinakargahan na ni Mang Esteban ang paanan ng dalusaping pag-aari ni Tio Brando, at ganoon din ang kasalukuyang makikitang ginagawa ng kaibigang magtatari nitong si Mang Aurelio. Muling naging abala ang Kristo
at sintensyador ng sabungan sa pagsasaayos ng mga perang pusta para sa dalawang mga panabong. Subalit ng mga pagkakataong yun ay mas marami na sa mga mamamustang naroon ang pinili o pumusta sa aming dalusaping panabong, bagay na mas lalo pang nagbigay ng matinding pagkairita kay Mang Aurelio. Subalit katulad ng dati, maliit lang ang perang ipinusta nila lolo sa aming dalusaping panabong. Ilang sandali pa muli na nga nilang pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan ang dalawang mga panabong na nooy makikita nang pareho nang may mga kargadang tari. Hindi ang katulad mo o ang katulad nyo, Tandang Pakito, ang magpapahiya sa akin sa larangan ng sabong at mas lalong hindi ang inyong mga mahihinang mga panabong ang kukontra sa aking mutyang matagal ko nang pinakaiingatan. Ang nooy sabi pa kay Lolo Pakito nang nooy kaharap niyang may hawak na ugis na panabong na si Mang Aurelio, kung saan ay makikita na nga silang dalawang nasa gitnang bahagi na ng sabungan. Nanatiling tikom ang bibig ni Lolo at hindi niya ito pinapansin, at sa hudyat ng sentensyador ng sabungan sa kanilang dalaway, magkasabay na nga nilang binitawan sa ikalawang pagkakataon ang dalawang panabong. Paglapat ng mga paa ng nasabing dalusaping panabong ni Tio Brando sa sahig ng sabungay, bigla na lamang itong umatras palayo sa kanyang kaharap na ugis. Bigla na lamang itong bumuelo at lumipad ng mataas papalapit sa nasabing ugis na panabong. Subalit sinalubong siya sa ere ng nasabing ugis, at nang silang dalaway magpang-abot na nga sa ere ay umaatikabong pakbakan ang nooy. Kasalukuyang makikita sa dalawang mga panabong. Masasabi talagang mabilis pumalo ang ugis, subalit di hamak na mas mabilis sa kanya ang aming dalusaping panabong, at marami itong pinakawalang mga pagbalo sa aming dalusaping panabong. Ganoon din ang dalusaping panabong sa kanya, at nang silang dalaway pumagsak na nga sa sahig ng sabungay ay bigla na lamang lumublob ang ugis sa sahig ng sabungan, at ito'y makikita nang nahihirapan ng tumayo at wala ng palya ang pagbukasara ng kanyang tuka. Hinihingal at basang-basa na ang kanyang mga balahibo dahil sa kanyang mga tinamong sugat o pinsala sa kanyang katawan. Nagkasalubong na ang mga kilay ni Mang Aurelio at pawisan na ang kanyang noo at maging ang kanyang leeg, dahil katulad ng mga mamamustang pumusta sa kanyang ugis na panabong ay naging panaag na ng matinding pagtataka ang kanyang hitsura. Wala na nang sinayang pang oras ang sentensyador ng sabungan. Pasigaw nitong idiniklara sa lahat na panalo ang aming dalusaping panabong na pag-aari ni Tio Brando, dahil nang pinareho ng sentensyador o pinagharap ang dalawang panabong ay hindi na kumanti ng pagtuka sa aming dalusapi ang ugis. Sa halip ay tuluyan na nga itong lumoy-loy ang kanyang ulo at nalagutan ng buhay. Dalawang malalalim na mga tusok ng tari sa kanyang tigmagkabilang suso ang kanyang tinamo. Galing sa kargadang tari ng aming dalusaping panabong ang siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Animal! Paano nangyari ito? Ha? Tandang Pakito? Paano? Hindi! Huwag mong sabihin meron ka o meron kayong kargadang sapin o mutya sa inyong mga panabong. Umamin ka, Tandang Pakito! Anong mutya ba? Anong mutya ba ang ginamit nyo? At nagawa niyong kontrahin ang aking mutya? Sumagot ka! Nang sandaling yun, Sir Jess, ay sinagot na nga siya ni Lolo Pakito. Ngunit sa mahinang pananalita at sinabi niyang, "Ang totoo niyan, Aurelio, ay wala kaming mutya usapin sa aming mga panabong na aming ikinagarga sa kanila
Kahit pa'y suriin nyo, ang kanilang mga paang merong mga kargadang tari. At saka Aurelio, sinunod lang namin ang mga sinabi mo sa amin noon na mag-alaga kami ng mga panabong na sa oras na ibabangga sa inyong mga panabong ay hindi kami mapapahiya. Mga panabong na hindi pangkawali o pampulutan at pangulam ng inyo-inyong mga pamilya. Mas lalo pa ngang nairita si Mang Aurelio at napikon sa mga isinagot sa kanya ni Lolo Paquito. Ilang sandali pa'y, Ang huling ugis na yon, Tandang Paquito. Yun na ang huling panabong na magpapabagsak sa inyong mga panabong. At yan ay sinisiguro ko sa inyo. Pare, tarian mo na ngayon din ang ating kahuli-hulihang panabong na isang ugis. Nang magkaalaman na kung kaninong panabong pa talaga ang magtatagumpay ngayong araw na ito. ang sinabing yun ni Mang Aurelio ay mabilis namang sinunod ng kanyang kumparing isang magtatari at ganoon din ang ginawa ni Mang Esteban. At nang matapos na nga nilang makargahan ng tari ang dalawang mga panabong, ay muli silang pinagharap ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan. Ang malagintong panabong ni Itay o isang gold at ang kahuli-hulihan at nag-iisang ugis nila Mang Aurelio ang nooy makikita ng hawak ni Lolo at Mang Aurelio. Tumuka ng sunod-sunod at agresibong-agresibo sa ulo ng aming gold ang nasabing ugis, at ganoon din ang ginawa ng aming gold na panabong. At pagkatapos ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa mismong sahig ng sabungan, at halos magkasabay silang dalawang lumipad sa ere at sinalubong nila ang bawat isa. Nakabibinging sigawan na ang nooy kasalukuyang maririnig na inililikha ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan. Sumabog kaagad at nangalat pa sa loob ng sabungan ang mga balahibo ng nasabing ugis na panabong. At pagbagsak ng mga ito sa mismong sahig ng sabungay, ay ora-orada kaagad nilang pinalo ng pinalo ang bawat isa sa kanila. Sadyang napaka-agresibo makipaglaro ng ugis. Pumapalo ito na parang hindi niya muna pinag-iisipan. Ngunit ang malaginto o gold na panabong ni Itay ay bilang lang ang kanyang ginagawang mga pagkilos o pag-atake sa kanya. Ilang sandali pa'y dalawang sunod-sunod na mga pagpalo ang ginawa ng gold na panabong ni Itay sa nasabing ugis. Sa lakas nooy, dumistansya kaagad. Papalayo sa gold ang ugis na panabong at napasadsad pa ito sa sahig ng sabungan. At pagtayo nito'y pinilit pa sana nitong umatake sa aming gold. Subalit bigla na lamang itong bumagsak at nangisay-ngisay. Mabilis naman itong nilapitan ng sentensyador at iniangat, at doon nakalaylay na ang kanyang mga bitukang nagmumula sa kanyang nawasak na puwitan, at ang kanyang ulo'y basag na. Dalawang malulubhang tama galing sa kargatang tari ng gold ni Itay ang naging dahilan ng kanyang agarang panghihina hanggang sa ito'y mangisay-ngisay sa sahig ng sabungan. Matapos ng sentensyador ng sabungan, kinareho o pinagharap ang dalawang panabong. Samantalang ang nasabing gold ni Itay, katulad ng aming alimbuyuging panabong na panabong ni Lolo Paquito, at ng dalusaping puti ang paa ni Tio Brandoy, ay wala itong tinamong pinsala o sugat sa kanyang katawan. Higit sa lahat ay hindi ito hinihingal. Idineklarang muli ng sentensyador ng sabungang panalo ang gold o malagintong panabong ni Itay. Kung kaya't nagsigawan ang mga mamamustang, sumugal ng mga perang pusta para sa aming tatlong mga panabong, bagay na labis-labis na ikinainis ni Mang Aurelio. Padabog nitong ibinagsak sa harapan ni Lolo Paquito
ang kanyang wala ng buhay na ugis na panabong at kung ano-ano pang mga walang katotohanang, mga paratang o mga salita. Ang kanyang mga sinasabi ng paulit-ulit kay Lolo at kanya pang dinuduro-duro si Lolo Paquito, kung kaya't sa kanyang ginawang pambabastos kay Loloy ay hindi na nga nakapigil pa ng emosyon itong si Tay Ramon. Mabilis niyang nilapitan ang nooy nagpupuyos sa matinding galit kay Lolong si Mang Aurelio at sinundan kaagad si Itay ng aking dalawang mga tiyuhin. At nang si Itay ay nasa harapan na nga ni Mang Aurelio, sinabi niya sa kanyang, "Aurelio, ang lahat ng mga pagmamaliit mo at mga pang-aalipusta, hindi lamang sa aming mga panabong kundi maging sa aming pamilya, ay aming pinalagpas. Pero iba sa mga pagkakataong ito, Aurelio. Bakit mo ginagawa yan kay Tay? Bakit parang gusto mo siyang saktan? Bastos ka, Aurelio. Wala kang galang. Bakit hindi mo matanggap ang kabiguan ng inyong mga panabong? Ngayon, Aurelio, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong mangyari at tayong dalawa ang magtuos." Ang nooy pagalit na pagkakasabi ni Itay sa kanya, subalit pinigilan siya ni Lolo at pinatiusapang, "Tama na yan, Anak Ramon. Huwag mo na lang siyang pansinin. Aurelio, wala kaming interes tungkol sa sinasabi mong lupang ibibigay mo sa amin. Hindi namin kailangan ang lupang galing sa'yo. At saka, iho, Aurelio, ang mahalaga lamang sa amin ay maibigay ang hilig ng aming mga sariling bisyo. Ngunit, hindi kami pumupusta ng sagad dahil sa meron kaming mga pamilya. Aurelio, ang pagkatalo mong ito ay hindi ibig sabihin ay walang kwenta ang iyong mga panabong. Ginawa rin nila ang kanilang makakaya, pero talagang hindi sila nakatadhanang swertehin sa araw na ito." Pagkatapos na sabihin yon ni Lolo sa kanya, may isang lalaking nagmamadali at hinihingal na tumatakbo papalapit sa mismong sabungan at siya'y isa sa mga kababaryo nila Mang Aurelio. At isang masamang balita ang kanyang sinabi kina Mang Aurelio. Aurelio, ang bahay niyo nasusunog. Ginawa namin ang lahat upang pigilan ang apoy. Subalit tanging pamilya mo lang ang aming naisalba. Wala na, Aurelio. Wala na ang inyong bahay. Ang sabi ng mamang kalapit bahay lang pala nila Mang Aurelio. Napaluhod na noon sa lupa itong si Mang Aurelio at sapo-sapo niya ang kanyang noo sa tindi ng kanyang paghihinagpis at panghihinayang dahil sa ang katotohanan kasamang natupok ng apoy ang mga itlog ng hantik na nooy gumawa ng bahay sa kanilang mismong bubungan na nasa kanilang mismong kusina na siyang kanyang lihim na pampaswerte o mutya. Sa larangan ng sabong ang mga pangyayaring bihirang makita sa mga hantik dahil sa karaniwang nangingitlog ang mga ito sa mga dahon ng mga punong kahoy. Nang unay, inisip niyang malas yon sa kanilang buhay. Subalit ng kanyang sinubukang kumuha ng mga itlog doon at kanyang ipinakain sa bawat panabong na kanyang dinadala sa bawat sabungay, ay doon niya na pag-alaman ang totoong bisa ng mutyang galing sa itlog ng mga hantik. Magmula noon, nang mawala na ang lihim o iniingatang mutya nitong si Mang Aurelio, ay para bang naging pangkaraniwan na lang sa kanya ang bawat sabong. Naubos na ang hangin sa kanyang katawan. Higit sa lahat ay naghirap sa buhay itong si Mang Aurelio. Damay na ang kanyang mga kaibigan hanggang sa siya'y tinamaan ng malubhang karamdaman. Sa kanyang katawan, wala na siyang pag-aaring mga lupain o kahit mga ari-arian dahil lahat ng yon ay kanyang ibinenta
dahil sa kanyang ugaling sagad kung pumusta, walang kontrol, samantalang nagpatuloy ang bisa ng mutyang aming ibinabad sa tubig na nasa palanggana, ang balat ng nagsangang punong niyog at ang bawat mga panabong na uminom doon at paliguan nila lolo ay panigurado na ang panalo. Ganoon pa may sa kabila ng lahat ng mga yon ay nanatili silang mga mabubuting sabongero saan man sabungan sila pumunta, at kahit sino man ang kanilang nakakasalamuha, hindi man kami yumaman o guminhawa dahil sa merong limitasyon ang mga perang ipinupusta nila Itay. Ngunit masaya silang walang naaagrabyado o nakakasama ang loob na kapwa sa bungero. Sina Lolo rin at sila Itay ang tumulong at gumastos sa pagpapagamot sa nooy nakaratay ng may sakit na si Mang Aurelio, at maging sa kanyang pamilya. Ilang taon pa ang lumipas sa aming buhay sa kabila ng mga sunod-sunod na mga swerteng dumating sa aming buhay, hindi lamang sa larangan ng sabong, kundi maging sa iba pang mga bagay ay nananatiling merong mabubuting loob ang aming pamilya. Sa halip ay mas lalo pang sinikap nila Itay at Lolo na makatulong sa kapwa, sa sino mang mga taong lumalapit sa amin nang walang hinihinging kapalit. Dahil sa ayon kay Loloy, ang pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit at ang pagiging isang mabuting tao ay tanda na isa kang totoong anak ng Diyos, at ang mutyang ibinigay sa atin mga anak, mga apo ng ating inang kalikasan, ay ibinigay niya sa atin ng walang kapalit. Kaya naman ay marapat lang na wag nating ipagdamot sa ating kapwa ang swerteng hatid nito. Nanatili sa aming pag-iingat ang mutyang nagmula sa nagsangang punong niyog, at nananatili itong lihim sa sino man hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong ito'y ipinamana sa amin na mga apo ni Lolo Paquito. Noong sila'y pumanaw na, ginamit namin ito bilang pampaswerte, hindi lamang sa larangan ng sabong, kundi maging sa aming mga itinayong mga negosyo. At ramdam na ramdam namin at saksi kaming lahat sa kung gaano nga ba ito kaepektibo. Maraming salamat po mga kamundo sa inyo pong ginawang pagkikinig, pag-like, share at comment sa aming kwentong ito, lalong-lalo na sa inyo po Sir Jess. Sana'y mas lalo pang tumagal at dumami ang mag-subscribe sa inyo pong channel. Magandang araw po sa inyong lahat.